biglang nag-live si PBBM. Siya na mismo ang nag-anunsyo kanina, si PBBM, sabi niya lumabas na ang warrant of arrest. Kanina inanunsyo niya, ngayong gabi na yata 'yun, gabi na o hapon pa 'yun. Inanunsyo ni PBBM na lumabas na ang arrest warrant galing sa korte para kay Sara Diskaya at sa siyam pang iba. Pagkatapos noon, kaagad-agad inimplement na ng NBI ang pag-serve ng arrest warrant. Sa NBI, formal ng inaresto. Formal ng inaresto si Sara Diskaya at ito'y dinaan na sa processing, iprinuseso na ang pag-aresto sa kanya, dinamitan na nung yelong damit ng detainee ng NBI, pinusasan. Ngayon, maraming mga kumakalat na niyan sa mainstream media na si Diskaya voluntarily nag-surrender. Noong isang araw, voluntarily nag-surrender si Diskaya. Kaya lang, hindi naman siya inaresto ng NBI, hindi naman prinuseso, hindi kinuna ng mugshots, kasi wala pa namang warrant of arrest sa kanya noon. Alam niya lang na aarestuhin na siya kasi sinabi nga, mismo na rin si PBBM ang nagsabi nung isang araw na aarestuhin na si Sara Diskaya. Pero hindi naman lumabas yung arrest warrant ng araw na yon. Ayaw ni Diskaya na malagay siya sa nakakahiyang sitwasyon na parang i-raid siya sa kanilang bahay, kaya pumunta na lang siya sa NBI para voluntarily mag-surrender. Kaya lang, hindi naman siya pinusasa ng NBI kasi wala namang warrant of arrest. Ngayong araw lang lumabas yung formal at na warrant of arrest galing sa korte. Ang naglabas ng warrant of arrest ay ang Lapu-Lapu City Regional Trial Court. Bakit Lapu-Lapu City Regional Trial Court na ang naglabas? Ang totoo mga kabunyog, ang kasong ito ay ito yung kaso sa Davao Occidental. Sa Davao Occidental ito. Itong kaso na ito, tungkol ito doon sa ghost project sa bayan ng Jose Abad Santos. Bakit ito yung naunang isinampang kaso laban sa mga Diskaya? Ito kasi yung madaling napatunayan kaagad. Kasi ghost project eh. Ang dali lang na nabayaran kayo, nakasingil sila Diskaya, fully paid sila dyan, completed yung project. Ngayon, nang binisita ng ICI at saka ng DPWH, wala namang project completion. Nagsisimula pa lang magpatrabaho. Ang project na ito ay panahon pa ni Duterte. O yan ililinaw natin. 2022 nag-aa ito. General Appropriations Act ng 96.5 million. Sa 2022 GAA ito. Ibig sabihin, ang 2022 General Appropriations Act napasa yan panahon ni Duterte. Kasi ang 2022 GAA, tinalakay yan ng Kongreso at naaprubahan yan 2021. In-implement yan sa 2022 kasi 2022 GAA. Ang halaga ng project ay 96.5 million sa bayan ng Jose Abad Santos sa probinsya ng Davao Occidental. Ghost project ito. Ngayon, bakit hindi doon sa Davao ang Regional Trial Court? Ang Supreme Court na kasi ang nag-assign kung saan na korte itatrial. Kumbaga nag-designate na ang Supreme Court ng mga korte na kung saan didinggin ang kaso. At ang dinesignate ng Korte Suprema ay ang Regional Trial Court sa Lapu-Lapu City para malapit sa Cebu. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang mangyayari dito, dadalhin yan doon. Dadalhin yan doon si Diskaya sa Lapu-Lapu City kasi doon siya ikukulong, kasi doon ang hearing niya. Ngayon, marami ang nalulungkot. Bakit si Diskaya lang? Bakit walang malalaking isda? Yun na nga yung hinihintay natin. Pero hayaan nyo, ang sabi nila, December 15 lalabas ang mga arrest warrants. Ito pa lang yung lumabas na arrest warrants eh. Baka may susunod pang lumabas. Basta ang sabi nila, bago ang Kapaskuhan, bago ang Pasko, may maaarestong malalaking isda. Abangan din natin. Abangan din natin kung mayroon pa.
Actually, hinahabol ito nila ng administrasyon na may maaresto talaga. Kasi hinahanapan talaga ng accomplishment ang administrasyon. Oh, si PBBM na nga ang nag-announce nito kanina Siya pa mismo si PBBM, ang presidente ang nag-announce. Anyway, ano kayang masasabi dito ni Marcoleta? Hindi umubra yung ginawa ni Marcoleta, ano? Ang gusto kasing mangyari ni Marcoleta, maging maging state witness. Ang problema, paano naman magiging state witness yan? Hindi naman nagko-cooperate, hindi naman nagte-tell all, hindi naman sinasabi ang lahat nilang alam. At hindi naman nagbabalik ng ninakaw na yaman. At sinasabi niya rin, nadamay lang siya. Ay, ang hirap nun. Diba? Naalala niyo yung sinabi niya nung isang araw? Nadamay lang daw siya. Hindi daw talaga siya, parang lumalabas, biktima siya. Parang lumalabas, biktima siya. Pero kung ituturo niya sana yan, halimbawa yung proyekto na yan sa Davao Occidental, sino ba ang nasa likod niya? Sinong senador ang nasa likod niyan? Sinong kongresista ang nasa likod niyan? Ayaw naman sabihin ng Diskaya Ayaw naman Ayaw din nilang magbalik ng yaman. Naniwala sila kay Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, hindi nyo kailangang magbalik ng yaman para kayo'y malagay sa Witness Protection Program. So wala. Yan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, actually matagal na itong hinihintay ng mamamayang Pilipino. Itong si Diskaya, matagal na itong dapat na aresto. Ngayon lang kasi lumabas yung arrest warrant. Pero inimplement ka agad ng NBI. Tulad niya, no? Nakita ko yung video niyan, umiiyak si Diskaya. Umiiyak. Kaya lang, ang hinahanap pa talaga ng taong bayan, yung mga senador, kongresista, mayroong masampulan. Dapat ngayon bago magpasko, may masampulan na kongresista o senador. Sa tingin ko, baka ihabol yan ng administrasyon. Baka ihabol. Katulad kasi nito, ito paglabas ng arrest warrant, si PBBM mismo ang nag-announce. Si PBBM mismo ang nag-announce niyan. Kaya baka may ihabol pa silang senador o congressman, si PBBM din mag-announce niyan. Hintayin natin. Hintayin natin, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.